Paniwala ni Arvin Tolentino, maayos ang Northport sa kabila ng banta ng Ginebra sa Game 4. Paniwala naman ni Coach Tim Cone, hindi sila dapat pakakumpiyansa kahit umabante sila sa 3-0 na Cartada versus Northport. Sa huli, inamin ni Coach Tim na umaasa silang makararating sila sa finals ng PBA Commissioner's Cup. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Matapos mahulog sa 0-3 na Cartada, paniwala pa rin si Northport star Arvin Tolentino na maayos ang kanilang hanay. Sa panayam ng media, inamin niya na hindi nila inasahan na uunahan sila ng Barangay Ginebra. Sa dulo ng kanyang pahayag, tila may laman ang kanyang mga binitiwang mensahe habang papalapit ang Game 4 ng semifinals na ayon sa kanya ay halos do or die na laban. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Arvin sa report ni Olmin Leyva ng Philstar. Tingnan natin kung ano mangyayari sa Game 4. Literal na do or die na kasi ito eh. Titingnan natin. Mahirap na trabaho to ngayon ha. Yung bagsak ka sa 0-3. Hindi ko masasabi na okay kami ngayon kasi nga bagsak kami eh. Pero kung moral ng team ang pag-uusapan, okay ang team namin, okay pa rin kami. Sa totoo lang talaga, mahirap ang lagay ng grupo ni Arvin sa series na to versus Ginebra. Wala silang kakampi dito eh. Yung crowd, lahat yun sa Barangay Ginebra. Sorry sa fans ng Northport ha, pero siguro kung meron man na fans ang kupunan, matatakpan na yun ang fans ng Gin Kings eh. At siguro rin posibleng nanalo sila or posibleng natalo na sila ng 4 na magkakasunod dito sa Barangay Ginebra habang pinanonood mo yung video na to, di ba? Ganun lang kasimple yun. Sa ngayon, alam ni Arvin na okay yung team, okay ang kanilang hanay. Pero alam niya, mahirap yung tas na nasa balikat nila ngayon ang kumuha ng unang panalo versus Ginebra. Yung 3 beses na pagkatalo nila, 3 beses din siyang binutatan ni Stephen Holt. Obvious na hindi niya maisahan ang depensang inilalatag ni Holt eh. Nung Game 3, 15 points lang siya. Nung nagdaang 2 games, hindi rin siya ganun kalaki yung mga numero niya. Ibig sabihin, ang laki ng problema ni Arvin dito kay Stephen Holt. Isipin nyo ha, 5 lang ang naipasok niya sa 14 na birada niya sa field. Isa ang kinamada niya sa 3-point area. Sa Game 3 po to ha, at 4 sa 2-point area. Halos 38 minuto siya dun sa loob ha. Kung hindi Ginebra kalaban nila or kung hindi si Stephen Holt ang dumidepensa sa kanya, hindi siya ganyan. Top scorer siya, di ba? Pero ngayon, ibang-iba yung Arvin Tolentino na nakikita natin dati sa elimination round. Kung aminado si Arvin na do or die na ang kanilang laban versus Ginebra, naniniwala naman si Coach Tim na hindi pa sila dapat magsaya. Ipinunto niya nangyaring pagkuha ng rain or shine ng kanilang unang panalo versus TNT Tropang Gigas sa Game 3. Matatanda ang tinalo ng mga bata ni Coach Yeng ang mga bata ni Coach Chot matapos mawala si Jason Castro sa hanay bunga ng injury. Kaya para kay Coach Tim, hindi sila dapat pakakumpiyansa. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Denison Ray Dalupang ng Inquirer. Again, hindi pa tapos yung serye eh. Tulad na nakita natin, pwedeng magbago yan katulad na nangyari dito sa TNT at sa Rain or Shine. Nawala si Jason Castro, di ba? Tapos nun, kumamada ng hustong Rain or Shine at nakuha nila yung Game 3. Alam natin yan at sinisiguro natin na hindi ito mangyayari sa amin. Again, posible na habang pinanonood mo ang video na to, natapos na ang bakbakan ng Ginebra at Northport. Posibleng natalo ang Northport or posible na natalo yung Ginebra, di ba? Pero sa ngayon kasi, ito yung mga plano nila. Like si Coach Tim, ayaw niyang pakakumpiyansa sa laban kahit ahead na sila sa laban, di ba? Nangunguna na sila sa serye, di ba? 3-0, hindi biro yun. Sobrang taas na ng moral nila. Pero katulad ng sinabi niya, posibleng makapagtala ng panalo yung Northport eh. Gutom sila, gustong-gusto nilang makakuha ng panalo. Pero hindi sila umubra sa Barangay Ginebra. Yung 3 bakbakan, pulbos talaga sila doon. Nung huling laban, yung Game 3, pumutok ng husto si Jamie Malonzo. Kaya sa tingin natin, mas mahihirapan sila ngayong Game 4. Ang Northport yan. Kasi kahit ayaw pakakumpiyansa ni Coach Tim, hindi maikakaila yung taas ng moral nila pagpasok sa Game 4 eh. Ang laking bentahe po nun kumpara sa Northport na halos lahat iniisip nila kung paano nila bibigyan ng magandang laban ng Ginebra para makuha ang unang panalo sa serye. Basang-basa na kasi ng Ginebra ang galaw ng Northport eh. Sandal talaga sila kay Arvin Tolentino. Kaya tingin natin, dapat may ibang player na pumutok sa hanay nila para malihis ang depensa ng Barangay Ginebra. Habang tila ayaw pa kakumpiyansa ni Coach Tim sa bakbakan versus Northport, hindi naman niya ikinaila na umaasa siyang makararating sila sa finals. Kasabay niyan, inamin din niya na maganda ang ginagawa nilang depensa, paggalaw ng kanyang mga player, ganon din ang galaw ng bola. Narito ang
kanyang paglalantad, tutukan natin si Coach Team sa report ni Denison Ray Dalupang na Inquirer. Sama-sama na yung mga bagay na to sa serye. Maganda yung galaw ng players at bola at nakakadepensa rin kami ng maayos. Kaya tulad ng sinabi ko na, lahat yan sama-sama na ngayon. Sasabay na lang kami sa agos hanggang kaya namin. Sana hanggang sa finals and of course yung championship. So hindi man aminin ng Barangay Ginebra, matindi yung kumpiyansa nila na makukuha nila ang isang slot sa finals. Halata naman sa mga sinasabi ni Coach Tim Cone lahat parang ayon sa kanya maganda nangyayari. Kaya para sa kanya, ano man ang takbo ng team sa kasalukuyan, sasakyan na lang nila yon. Yung takbo ng team ngayon kasi, nananalo sila palagi, di ba? So alam na natin, itutuloy lang nila ano man ang ginawa nilang tama sa mga nagdaan 3 bakbakan versus Northport. Effective kasi Natural, hindi nila babaguhin yon. Dadagdagan pa nila yon. Pero hindi babaguhin. At para magawa nila lahat ng yan, ang dami pwedeng pumutok sa Barangay Ginebra. Andyan si Justin, si RJ, si Jamie Malonzo. Fresh na fresh po yan sa kanyang magandang performance sa Game 3 Hindi rin pwedeng isang tabi si Japet Aguilar, si Troy Rosario. Lahat sila actually wala kang itatapon kasama si Scotty Thompson. Grabe yung hanay nila, di ba? Kaya once na sumabong ang sino man sa kanila, hirap na ang Northport na pigilan ng pananalasa ng Barangay Ginebra. At sakaling makuha nila ang unang upuan sa finals, mas magiging exciting to kasi kung TNT ulit ang papasok sa finals, buhay ulit yung rivalry ni Justin at ni RHJ, di ba? Sa isang side, kung rain or shine naman ang papasok, exciting din kasi may ibang putahe na makikita yung viewers dito sa finals. Ibang laban at ibang strategy ng bawat coaches ang makikita natin dyan. Kaya good luck na lang siguro sa 4 na kupunan na nagbabakbakan ngayon sa semis para sa finals ng PBA Commissioner's Cup. So guys, maraming salamat.